Lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Happy Easter. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Tignan nga po ang inyong mga katabi, kumuling na buhay o mukhang patay pa rin. Buhay ba yan o patay? Pakisagot po ng malakas, buhay o patay? Pakitanong, buhay ka ba? Habang buhay, may pag-asa. Ngayon ay taon ng Hubileo, taon ng pag-asa. Palakpakan natin ang Panginoong Jesucristong nagbibigay ng pag-asa na may katapusan ang lahat ng paghihirap, may katapusan ang lahat ng kasamaan, may katapusan ang kadiliman, sapagkat kahit anong mangyari, magliliwanag ang pag-asa ni Jesucristong muling nabuhay. Ang saya nyo, ha? Kaya halina't balikan natin ang mga pagbasa, no? Lalo tigit ang ating ebanghelyo. Madilim-dilim pa nung araw ng linggo. Ibig sabihin, nag-aagaw ang liwanag at dilim. At naroon na si Maria Magdalena at ang kanyang mga alagad. At nakita niyang yung bato na ginulong, yung batong malaki na itinakip, ay wala na, natanggal na. At pumunta siya kina Pedro at Juan at sinabing, kinuha sa libingan ang Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala. Madilim-dilim pa, nag-aagaw ang araw at ang gabi, ang liwanag at ang dilim. Magandang, di ba, figurative, ika nga. Minsan sa buhay natin, nag-aagaw ang pag-asa at nag-aagaw ang pagkalugmok. Sasabihin natin, may pag-asa, pero parang wala. Ganito rin ang buhay. Masama pa rin ang mga tao minsan, yung iba lang naman. Marami pa rin mga nanloloko. Marami pa rin scammers. Marami pa rin mga hindi marunong mag-drive. Mga kaskaserong pagdadrive. Parang walang nagbago. No. Ang nagbabago ay nakita mo ba si Jesus na muling nabuhay? Sila Maria Magdalena, nagkakagulo. Hindi nila alam kung anong nangyari. Ang pagtanto nila, si Jesus ay kinuha sa libingan. Ang katawan ni Jesus ay kinuha. So hindi sila naniniwala na si Jesus ay muling nabuhay. Basta wala ang bangkay ni Jesus. May kumuha. Kaya sina Pedro at Juan, patakbo, nagmamadali. Anong pagkakaiba ng dalawang alagad? Si Pedro, naalala niyo ba si Pedro? Tilaok! Bakit tumilaok ang manok? Patay. Bakit tumilaok ang manok? Tanda na 3 beses niyang itinanggi, itinatwa si Jesus, hindi ko siya kilala. 3 beses niyang itinatwa si Jesus. At sino naman ang alagad na mahal si Jesus? Ang nanatili sa paanan ng krus. Hanggang kamatayan, kasama ni Mama Mary, itong alagad na mahal si Jesus. So 2 magkaibang alagad. Yung una, tumanggi. Yung pangalawa, nanatiling tapat. Hindi natakot. Yung una, dahil sa pagkatakot, itinatwa. Yung pangalawa,
dahil sa pagmamahal na natiling tapat. Patakbo silang nauna, papunta sa libingan, at sinasabi sa kasulatan sa ating ebanghelyo, sino ang naunang dumating? Sino ang naunang dumating sa libingan ni Jesus? Ang alagad na mahal, si Jesus, the beloved John, ang naunang dumating. At sinabi rito, kasunod niyang dumating si Simon Pedro. So pangalawa, si Simon Pedro. Pag ikaw nananabik, hindi ba? Lahat ng enerhiya mo, ibibigay mo. Basta't makita mo lamang ang iyong minamahal. Tama ba yun? Halimbawa, kung ang pamilya nyo, magulang nyo, OFW, uuwi, pupunta sa airport, sinong unang magmamadali? Yung asawa o yung anak? Patay. Sinong unang nagmamadali? Ang asawa o ang anak? Depende po, Father. Pero usually, ang unang magmamadali, yung mahal na mahal. Nananabik. At kapag ikaw ay nananabik, ibibigay mo ang iyong buong lakas. Makita mo lamang siya. O mga asawa, pag ba nakikita nyo ang inyong asawa, nananabik ba kayo? O, tignan nyo yung asawa nyo. Wag ako. Nananabik ba kayo kapag nakita nyo ang inyong asawa? Punong-puno ba kayo ng excitement? O mga magulang, tignan nyo ang inyong mga anak. Nananabik ba kayo pag nakita nyo ang inyong anak? Sasabihin nyo, ito na naman ang batugan kong anak, Mobile Legend ng Mobile Legend. O sa mga mayroong kasintahan, sa mga mayroong love life, love life. O, nananabik ba kayo kapag nakikita nyo ang inyong girlfriend o ang inyong boyfriend? Sagot. Parang walang nananabik. Hindi ba kapag mahal mo, punong-puno ka ng kagalakan eh. Gusto mong makita. Sa kanyang pagkawala ng ilang araw o ilang taon sa mahabang panahon, gustong-gusto mong makita. Naalala ko nung bata ako, kapag umaalis ang mama ko, pupunta sa mall o kaya may bibilhin, hintay ako ng hintay sa pintuan. Parang ang tagal-tagal dumating ng mama ko, isang oras lang naman din yun. Pero nakahintay ako sa pintuan, nananabik, tuwang-tuwa. At kapag nakita ko ng mama ko sa iskinit, tatakbo na ako. Mama, nasaan na po yung pasalubong? Di ba? O mga anak, kapag nakita nyo ang inyong mga magulang, nananabik ba kayo? O nagtatago? Kapag nagtatago, hindi nyo mahal ang inyong magulang. Kapag nagtatago kayo sa tao, hindi nyo mahal yan. Kapag nakita nyo yung naniningil, nananabik ba kayong magbayad o nagtatago? Ha? Ano? Pag nakita yung kapitbahay nyong chismosa, nananabik ba kayong kausapin o sasabihin nyong, ayan na naman siya? Sapagkat ang taong nagmamahal, punong-puno ng pananabik. Pag pupunta kayo sa simbahan, nananabik ba kayong makita ang Diyos, marinig ang salita ng Diyos? O pupunta kayo sa simbahan kasi niyaya ako, lagot ako sa mama ko. Ayaw kong pumunta, napilitan lang ako. O mga naglilingkod, kapag naglilingkod ba kayo sa simbahan, nananabik ba kayo? Oh, buti pa yung mga bata sumasagot. Mas mabuting kausap ang mga bata kaysa sa mga
sapagkat ang taong nananabik, punong-puno ng pagmamahal na makita ang kanyang minamahal. At sabi sa ating ebanghelyo, magpapatuloy po tayo, nakita niya ang mga kayong lino at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din. Nauna, yung alagad na mahal, pumangalawa si Pedro. Pero hindi pumasok ang alagad na mahal. Kung hindi ang naunang pumasok si Pedro, tinignan, nasan si Jesus? Nasaan ang kanyang bangkay? Ang nakita lang doon, ang mga kayong lino. Hindi si Kuya Lino, kung hindi yung mga tela na binalot kay Jesus na naroon na nakatiklop. Pag nakatiklop, ibig sabihin, ang sarap. Pag nakatiklop, ibig sabihin, may nagtiklop. Tama po ba? Oh, yung mga damit ninyo na nakaplansya, na nakaayos, ibig sabihin, merong nag-ayos. Hindi naman yan titiklop sa sarili niya eh. Kung hindi may nagtiklop. Ibig sabihin, merong buhay na nag-ayos. Oh, yung mga damit ba ninyo na nakatiklop, pinasasalamatan nyo ba yung nagtiklop? Oh. Ako, kaya yung labandera ko, mahal na mahal ko yan. No? Sa Cubao, sa Bahay Pare, sa Lasalet, kahit na meron siyang sweldong monthly, meron pa rin akong ibinibigay sa kanya. Yung mga binibigay sa akin, ibinibigay ko sa kanya. Yung mga Ferrero, mga Toblerone, you know, mga M&M. Kasi inaalagaan niya yung damit ko. Di ba? At iba ang tiklop pag inaalagaan. At iba rin ang nakatiklop kapag pinupuwersa. O, yung mga damit nyo ba, tignan nyo sa inyong mga aparador kung maayos. O, yung iba siguro hindi nakatiklop, nakahanger lang. Ang iba, nakaano lang, balunbon. Diba? Ibig sabihin, pag may nagtitiklop, merong buhay na nag-aayos. O, pasalamatan nyo yung mga labandera ninyo, yung mga naglalaban ng damit ninyo, hindi yung dinadaan-daanan nyo lang. O, Easter kayo ng Easter, hindi nyo walang mabigyan ng chocolate yung labandera nyo. Oh, yung labandera ko nga, tumaba na. Kaso ang problema, nagkasakit. Anong sakit? Diabetes. Nakakabigay ko ng chocolate. hindi naman. Pero ganun eh, alagaan ninyo yung nagtitiklop ng damit ninyo. Asawa nyo man yan, labandera nyo man yan, kapatid nyo man yan, anak nyo man yan, pasalamatan nyo dahil may nag-aayos ng damit ninyo. Oh. Balik tayo sa ating ebanghelyo. Pagkatapos nun, pumasok din ang alagad na dumating. Nakita niya ito at siya'y naniwala. Sa makatuwid, the end of the story, sino ang naniwala sa lahat ng mga karakter na binanggit? Sino ang unang naniwala? Yung alagad na mahal, si Juan ang unang naniwala. Hindi sina Pedro, hindi sina Maria Magdalena, hindi kung sino-sino. Ang unang naniwala ay ang alagad na nakatayo sa paanan ni Jesus, na nakita niya si Jesus na nakabayubay, nakita niya si Jesus na naghihirap, nakita niya si Jesus kung paano pinutungan ng koronang tinik, nakita niya si Jesus kung paano binuhat
ang mabigat na krus. Nakita niya si Jesus kung paano napasubasob si Jesus. Nakita niya si Jesus kung paanong naghirap, nagdusa, nagpakasakit at namatay sa krus. Nakita niya ito, lahat-lahat. At sa kabila ng iyon, ng pagdurusa ni Jesus, siya rin ang unang naniwalang si Jesus ay muling nabuhay. Hindi ba nakapagbabago ng buhay at nakakapaniwala na ikaw ay mahal kung makita mong nagdurusa ang iyong mahal? Hindi ba nakapagbabago ng buhay kapag nakita mo ang iyong minamahal kung papaano niya batahin lahat ng mga problema sa buhay at naniniwala ka, mahal ka niya dahil hindi lang sa salita, ngunit bagkus pinapakita sa gawa ang kanyang pagmamahal. At kapag nakita mo lahat ng kanyang ginawa na may pagmamahal, ikaw rin ang unang maniniwalang mahal na mahal kanya. Ganon ang alagad na mahal ni Jesus at mahal din si Jesus. The beloved and the one who dearly loves Jesus Christ, siya ang unang naniwala. Kaya ang taong nagdiriwang ng Easter ay ang taong mahal na mahal si Jesus. Ang taong naniniwalang si Jesus ay muling nabuhay sapagkat malapit sa puso niya si Jesus. Tanging ang pag-ibig ay merong matang makakita ng malalim na pagmamahal. Tanging ang pag-ibig ay hindi bulag. Kaya love is not blind. Ang pag-ibig ay hindi bulag. Huwag niyong sasabihin love is blind. No! Ang pag-ibig ay merong matang makakita kung paanong ipinapamalas ang pagmamahal ng isang taong nagmamahal. Sa mga mag-asawa, nakikita nyo ba ang pag-ibig nyo sa isa't isa? Sa mga pamilya, nakikita nyo ba ang malasakit at pagdurusa ng inyong magulang? At kayo naman, Mobile Legend ng Mobile Legend. Sa mga mag-asawang naririto, nakikita nyo ba kung paano magtrabaho ang inyong asawa? Hindi lang puro kayo hingi ng sweldo. Sa mga anak, nakikita nyo ba kung paanong ibigay lahat-lahat ng inyong magulang para lamang magkaroon kayo ng magandang buhay? Tapos sa bandang huli, mga anak, sasabihin ninyo, ikaw kasi ang may kasalanan. Nakakalungkot sa mga anak na bulag sa pag-ibig, sa mga anak na hindi nakikita kung paano ang pag-aalay ng kanilang mga magulang. Tapos sa bandang huli, ang sisisihin nyo pa ang inyong mga magulang. Bulag sa pag-ibig. At ang pag-ibig na bulag, hindi tunay na pag-ibig. Amen. Amen. Sana ngayong Easter Sunday, sana nakikita nyo rin yung pagmamahal ng Diyos sa inyo. At yun ang magbabago sa ating buhay.
Sana nakikita nyo yung pag-ibig ni Jesus. At kapag nakita nyo yung pag-ibig ni Jesus, hindi na kayo magagalitin. Kapag nakita nyo yung pag-ibig ni Jesus, hindi na kayo magmamadali sa lansangan. Hindi na kayo makikipag-away. Kapag nakita nyo yung pag-ibig ni Jesus, magpapatawad na kayo. Kapag nakita nyo yung pag-ibig ni Jesus, kahit ang taong may kasalanan sa inyo, babatiin nyo ng Happy Easter. Pag nakita nyo yung pag-ibig ni Jesus sa inyong buhay, kahit ang may utang sa inyo, papatawarin nyo na at sasabihin mong, huwag ka nang magbayad ng utang. Pag nakita nyo yung pag-ibig ni Jesus, kahit ang mga may sakit at kahit yung mga nasa karamdaman, na may mga binabatang hirap sa kalusugan, sasabihin nyo, kaya kong ibatahin ito. Kaya kong yakapin ang sakripisyo ng aking sakit. Iaalay ko kay Jesus. Tanging ang matang nakakakita dahil sa pag-ibig ay nakapagbabago ng buhay ng tao. Only those person who love can only change the lives of others because of love, out of love, and for love. Happy Easter po sa mga tunay na nagmamahal.